Update lang tayo mga be. Pinipilit daw isakay si Pangulong Duterte sa eroplano. Hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan daw ang update, sabi ho ni Mayor Baste. So, antabayan lang daw tayo ha. Antabayanan lang natin yung mga ganap-ganap dito sa paligid. Bantay po tayo. Lagi ho natin tatandaan, manalangin ho tayo. Hindi ho natutulog ang Diyos. Ang ibang mga tao natutulog, pero ang Diyos hindi ho natutulog. Siguro yung mga tulog pa, gumising-gising naman po kayo. Yung mga tulog pa dyan, alam nyo na kung sino kayo, gumising naman kayo. Kawawa. Ako kanina talagang naiyak po ako nung napanood ko po yung inaaresto si Pangulong Duterte. Alam nyo po ba, kaibigan, hindi po biro. Hindi po biro yung nangyayarin to. Ang ina, yan lang ang presidenteng nagbigay sa atin ng magandang buhay. Yan lang ang presidenteng nag-ayos ng bansa natin. Yan lang yung presidente na na talagang masasabi mong inisip ang bayan kaysa ang sarili tapos gaganituin nyo. Mga putang ina ninyo talaga. Mga putang ina ninyo. Nandito pa rin po ako sa Hong Kong. Kung ano-ano ginagawa ninyo dito, kalat na kalat po na sinasabi nyo, bayaran po yung mga taga Hong Kong na nagpunta doon sa rally. Mga gunggong ba kayo? Mga putang ina nyo, wala pa sa kalahati yun. Yung mga nakakilala ko dito na hindi nakapunta dahil punong-puno na, dahil may trabaho pa rin po sila kahit linggo. Kasi may mga trabaho naman yung iba, hindi naman po lahat Tapos yung iba may kailangang gawin pa rin na related sa kanilang mga pamilya dito kaya hindi nakapunta. Pero mga kababayan, ako, naiiyak talaga ako kanina. Walang biro. Hindi ko mapigilan habang kumakain po ako ng noodles. Hindi ako nagloloko. This is not a joke. Habang kumakain po ako ng noodles kanina, nung pinapanood ko yung asawa ni Pangulong Duterte na sinasabihan siya na gusto sumama. Tapos sabi ni Pangulong Duterte, wag na dahil hindi kasya sa elevator. Alam mo, grabe, putang ina nyo. Pagkatapos gawin ni Pangulong Duterte yung mahalin yung bayan, pagkatas kayong pagsilbihan kayo mga pulis, mga putang ina. Hindi talaga nakakairita eh. Putang ina, yun lang ang presidente nag-angat ng sahod ninyo, tapos ganyan kayo. Tapos sasabihin nyo, sumusunod lang kayo sa utos. Sino? Utos na mga puti. Putang ina nyo, utos na mga puti. Ba't kayo sumusunod? Ano ba, sakop na pa rin po ba't nila tayo hanggang ngayon? Tuta pa rin po ba tayo ng mga putang ina mga puti na yan? Wala kayong paninindigan. Kayo ang traidor sa bayan. Traidor kayo sa bayan. Mga putang ina nyo. Hindi, okay na masasabi. Hindi, sumusunod lang kami. Ano sinusunod nyo? Meron bang korting nag-issue ng warrant sa atin? Meron bang korte sa Pilipinas na inisyuhan ng warrant si Pangulong Duterte? Hindi. Yung putang inang ICC na yan na wala namang kinalaman sa bayan natin, walang jurisdiction. Tapos gaganyan ninyo? Ukininam kayo, ukininam. Sama-sama kayo dyan. Magandang araw mga banateros at eto na nga bigla po tayo napagawa ng video. Bakit to? Kasi meron na namang nagpapakalat dyan na kesyo tumakas na daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil dito sa ICC na to. Una sa lahat, mga putang ina nyo. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga putang ina nyo. Bakit kanyo? Alam nyo, kung sino mang nagpapakalat na to, ito, may nabasa ako Natunugan. Ito ang title Natunugan. Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest, warrant rumors. But Panelo says he's meeting OFW. Isa pa, mga putang ina nyo. Hindi totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na naming ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na. Planado na ito. Hindi pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. Hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mahigpit po sa gobyerno ng Hong Kong. Hindi pwedeng lumagpas ng bilang. Kailangan yung oras sakto or else papatayan ka. Bawal ang late. Hindi pwede katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas na nalilate yung ibang mga kandidato. Hindi pwede dito yan.
Nandito po kami sa Hong Kong ngayon. Ngayon mismo. Mga putang ina ninyo. Alam nyo, ang ganda ng ano eh, ng dating ko dito sa Hong Kong kasi medyo malamig-lamig pa ang panahon dito sa Hong Kong. Pagdating nung nagbasa ako nung galing ako sa airport, papunta na ako sa hotel. Abay, nabasa ko, Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. Abay, mga putang ina nyo talaga. Nakakainit kayo ng ulo. Ako, hindi ako iniiwasan ko na magmura. Iniiwasan ko na magmura, pero nung nabasa ko 'to, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Sabi ko, "Tangina ninyo, dumi ng isip nyo. Ang hirap-hirap ang preparation dito, lahat inaayos mo. Inayos ng mga taga KOJC 'to, PDP laban, inayos ng Duterte team mo. Lahat ito inayos ho nila. Matagal na pagpaplano ho ito. Bakit kanyo?" Remember, nung 2016, tandang-tanda ko bakit to. Kami ho, personal ang nagpunta at nangampanya. We represent PRRD nung time na yun. Ang Mocha Girls, alam nyo yan. Lumabas pa nga yung video. Ako po yung nag-video nun eh. Tingnan nyo, si Mocha nagsasalita. Dito, yung para kay Duterte, punong-puno ng tao. Tapos, sinabi niya, tumingin ka sa kanan. Ako yung nag-video nun. Walang tao. Si Leni Robredo nun. At saka yung si Mar Rojas. Nandun pa sila, sila Corina. Lahat ng taga-ABS-CBN nandun. Ayun ay makasaysayang nangyari sa Hong Kong. At alam nyo, isa yan sa nagdikta ng, alam mo yun, ng pangkalahatang trend para sa mga OFW. Kasi alam naman po natin, Hong Kong ang isa sa pinakamadami. Aside from Middle East as a whole. Kasi Middle East, marami ho yan eh, di ba? Iba't ibang bansa po yan. Marami ho yan. Kaya marami ho sila. Pero dito kasi, isa to Hong Kong eh. Yung isang bansa na to, Hong Kong. Grabe ho ang OFW dito. Nung nagpunta po kami dito, kitang-kita po namin ng tindi ng followers ni Pangulong Duterte dito. And we reported it at that time. As a matter of fact, nung nanalo si Presidente Duterte nun, isa ho kami sa inatasang bumalik at magpasalamat ang Mocha Girls, si Mocha Uson, para bumalik at magpasalamat sa mga suporta sa mga OFW kay Pangulong Duterte. At kasama po nun si Inday, VP Sara Duterte. Kasama po siya nun. Pero this is the first time na pupunta si Pangulong Duterte dito na may rally. Okay? First time. Nakapunta si Pangulong Duterte dito, alam ko, hindi rally yun. Pero nagpunta siya dito, ngayon lang yung rally. Kaya handang-handa. Kasi, alam nyo, yung venue bukas, ako nga, sinabi ko dun sa organizer, maliit yung venue na yan. Kasi yung kami nun, labas ho ito ha, sa labas. Pero punong-puno. Ito ngayon, nasa stadium lang. Sabi ko, siguradong mapupuno yan. Paghandaan nyo yan. Dahil iba ho ang mga OFW ng Hong Kong. Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong. Talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito.